Magandang buhay mga bata! Maligayang pagbabalik sa ating talakayan sa asignaturang Mother Tongue Base. Ako muli si Binibining Griseladia, ang inyong magiging guro sa oras ng inyong panonood ngayon. Ngunit bago natin simulan, alamin muna natin ang mga dapat tandaan habang tayo ay nasa online class. Simulan na natin ang ating talakayan. Ano ba ang ating paksang aralin para sa araw na ito? Ang ating paksang aralin ay iba't ibang anyo ng pangungusap. Ano-ano ba ang ating makikita at matututunan base sa ating paksang aralin ngayon? Kasama rito ang iba't ibang anyo ng pangungusap gaya ng payak, tambalan, at ugnayan. Bago natin ipagpatuloy ang ating talakayan, subukan muna natin sagutan ang unang pagsubok. Tandaan, ito ay sukatan lamang kung hanggang saan na ang inyong nalalaman at ano pa ang mga bahagi na dapat nating palawakin. Para sa panuto sa ating unang pagsubok, piliin ang letra ng tamang sagot, isulat ang napiling sagot sa isang malinis na papel. Para sa unang bilang, ang patlang ay tawag sa lipon ng mga salitang nagpapahayag ng buong diwa. A. Pangungusap, B. Parirala, o C. Salita. Ang wastong sagot ay titik A. Pangungusap. Para sa ikalawang bilang, ang dalawang batayang bahagi ng pangungusap ay patlang. A. Pangalan at panghalip, B. Paksa at panaguri, o C. Pandiwa at pang-abay. Ang wastong sagot ay titik B. Paksa at panaguri. Para sa ikatlong bilang, ang pangungusap na si Chris Paul ay mabait ay halimbawa ng pangungusap na patlang. A. Hugnayan, B. Payak, o C. Tambalan. Ang wastong sagot ay titik B. Payak. Para sa ikaapat na bilang,
Isang halimbawa ng pangungusap na tambalan ang patlang. A. Sina John Christian at Chris Paul ay magkapatid. B. Ang singsing na bigay ng nanay ay nawala. C. Si Mary ay naglalaba at si Dayan ay nagwawalis. Ang wastong sagot ay titik C. Si Mary ay naglalaba at si Dayan ay nagwawalis. Para sa ikalima at huling bilang, alin sa mga sumusunod na pangungusap sa ibaba ang tambalan? A. Ang pamilyang Kiming ay namasyal. B. Umaawit at sumasayaw si Chris Paul. C. Ako ang nagwawalis samantalang si Kuya ang nagdidilig. Ang wastong sagot ay titik C. Ako ang nagwawalis samantalang si Kuya ang nagdidilig. Ngayong nasagutan natin ang unang pagsubok, ito ay may kinalaman sa ating bagong aralin. Ipagpatuloy naman natin ito. Ipagpatuloy natin ang talakayan sa pamamagitan ng pagbabalik-tanaw o pagbabalik-aral sa ating tinalakay sa nakaraan. Tinalakay natin noon ang tungkol sa konkreto at hindi konkretong pangalan. Para sa panuto, bigkasin ng tama kung ang salitang may salungguhit ay tumutukoy sa konkretong pangalan at mali kung hindi. Para sa unang bilang, puno ng kalungkutan ng paligid sa pagkawala ng kanyang ina. Ang may salungguhit ay kalungkutan. Ang wastong sagot ay mali. Para sa ikalawang bilang, malaking regalo ang natanggap ni Rowena ngayong Pasko. Ang may salungguhit ay regalo. Ang wastong sagot ay tama. Para sa ikatlong bilang, umuwi ang aking kapatid mula sa probinsya. Ang may salungguhit ay kapatid. Ang wastong sagot ay tama. Para sa ikaapat na bilang, kinakabahang umuwi si Rowie matapos may bumagsak na paputok sa dinaanan niya. Ang wastong sagot ay mali. Para sa ikalimang bilang, nawala ang libro ni Sarah dahil naiwan niya ito sa sasakyan. Ang may salungguhit ay libro. Ang wastong sagot ay tama. Nasagutan niyo ba ng tama ang ating pagbabalik-aral? Kung ganon, ipagpatuloy na natin ang ating paksang aralin tungkol sa iba't ibang anyo ng pangungusap. Sa ating pagpapatuloy sa ating aralin, dapat muna nating maunawaan ang isang bagay. Una nating dapat malaman na ang isang pangungusap ay binubuo ng simuno o paksa at panaguri. Tandaan, ang simuno at paksa ay iisa lamang. Ano ba ang kahulugan ng simuno? Ang simuno ay tumutukoy sa pinag-uusapan sa pangungusap. Maaaring itong pangalan ng tao, pook, pangyayari, hayop, at iba pa.
Ano naman ang kahulugan ng panaguri? Ang panaguri ay ang bahagi ng pangungusap na nagsasaad ng impormasyon tungkol sa simuno o sa paksa ng pangungusap. Kadalasang ito ay kilos o isang pandiwa. Ngayong alam na natin ang kahulugan ng simuno at panaguri, tingnan naman natin ang ilang halimbawa. Tumingin mabuti sa ating talahanayan. Ang nasa unang hanay ay ang mga simuno kung saan naririto ang pangalang Athena, Bridget at Rose. Ang ikalawang talahanayan naman ay naglalaman ng panaguri o mga impormasyon, katulad ng nagwawalis ng bakuran, nagdidilig ng halaman, nagbubungkal ng lupa. Ito ay hindi pa buong pangungusap. Ngayon ay buuin natin upang makita natin ang simuno at panaguri. Para sa unang halimbawa, si Athena ay nagwawalis ng bakuran, kung saan ang bahaging si Athena ang tinatawag nating simuno. Ito ang ating pinag-uusapan at ang paksa ng ating pangungusap. At ang bahaging ay nagwawalis ng bakuran ang tinatawag nating panaguri. Ito naman ang nagbibigay ng impormasyon tungkol sa ating simuno. Para naman sa ikalawang halimbawa, si Rose ay nagbubungkal ng lupa. Ang bahaging si Rose ang tinatawag nating simuno o paksa ng pangungusap at ang bahaging ay nagbubungkal ng lupa ang tinatawag nating panaguri o impormasyon tungkol sa ating simuno. Tandaan mga bata na ang simuno ay hindi laging makikita sa unahan. Maaari ring itong makita sa gitna at sa hulihan ng pangungusap. Para sa ikatlong halimbawa, nagdidilig ng halaman si Bridget. Ang bahaging nagdidilig ng halaman ay ang tinatawag nating panaguri o impormasyon. At ang bahaging si Bridget ang tinatawag nating simuno. Ngayong alam na natin ang kahulugan ng simuno at panaguri, ituloy natin ang ating talakayan tungkol sa iba't ibang anyo ng pangungusap. Ang unang anyo ng pangungusap ay tinatawag na payak na pangungusap. Ang payak na pangungusap ay mayroon lamang isang buong diwa o kaisipan. Ito ay maaari ring may iisang simuno at dalawang panaguri, o dalawang simuno at iisang panaguri. Tingnan natin ang ilang halimbawa ng mga payak na pangungusap. Narito ang unang halimbawa kung saan ito ay nagpapakita ng pangungusap na mayroong isang buong diwa o kaisipan. Mayroong paglaganap ng bagong sakit na tinatawag na novel coronavirus sa Wuhan, China. Kung saan ang bahaging novel coronavirus ang tinatawag nating simuno dahil ito ang paksa ng ating pangungusap at ito ang ating pinag-uusapan. At ang bahaging mayroong paglaganap ng bagong sakit ang tinatawag nating panaguri dahil ito ang detalye at impormasyon na nagpapakilala sa ating simuno na novel coronavirus. Ang susunod naman ay halimbawa ng payak na pangungusap na mayroong isang simuno at dalawang panaguri. Delikado ang paligid at mahirap pumunta sa mataong lugar dahil sa novel coronavirus. Ang bahaging novel coronavirus ang tinatawag nating simuno. At ang bahaging delikado ang paligid at mahirap pumunta sa mataong lugar ang tinatawag nating panaguri. Dito ay ipinakikita na iisa ang ating simuno o paksa at dalawa naman ang impormasyon na tumutukoy sa ating pangungusap. Ito naman ay halimbawa ng payak na pangungusap na mayroong dalawang simuno at dalawang panaguri.
Ang madalas na paghuhugas ng kamay at paggamit ng face mask ay nakatutulong upang hindi mahawa at maiwasan ang pagkalat ng virus. Ang bahaging hindi mahawa at maiwasan ang pagkalat ng virus ang simuno o ang ating dalawang paksa. At ang bahaging ang madalas na paghuhugas ng kamay at paggamit ng face mask ay nakatutulong ang tinatawag nating panag-uri. Alamin naman natin ngayon ang ikalawang anyo ng pangungusap. Ang ikalawang anyo ng pangungusap ay tambalang pangungusap. Ito ang tawag sa pangungusap na binubuo ng dalawang ganap na sugnay o pangungusap na payak. Ito ay pinag-uugnay ng pangatnig na at, habang, samantala, pero o ngunit. Narito ang halimbawa ng tambalang pangungusap. Dapat manatili kayong may impormasyon upang manatiling ligtas. Ang bahaging dapat manatili kayong may impormasyon at manatiling ligtas ang tinatawag nating dalawang ganap na sugnay. At ang pangatnig na ating ginamit ay upang. Narito ang susunod na halimbawa ng tambalang pangungusap. Mahigpit na ipinagbabawal ang pamamasyal habang laganap ang novel coronavirus. Ang dalawang ganap na sugnay ay mahigpit na ipinagbabawal ang pamasyal at ang ikalawa ay laganap ang novel coronavirus. At ang pangatnig na ating ginamit ay habang. Alamin naman natin ang ikatlong anyo ng pangungusap. Ang ikatlong anyo ng pangungusap ay tinatawag nating hugnayang pangungusap. Ito ay binubuo ng isang sugnay na nakapag-iisa at sugnay na hindi makapag-iisa. Ito ay pangungusap na ginagamitan ng pangatnig na di magkatimbang, katulad ng kung, nang, bago, kapag, upang, dahil sa, at sapagkat. Bago tayo magbigay ng halimbawa ng hugnayang pangungusap, alamin muna natin ang kahulugan ng sugnay na nakapag-iisa. Ito ay may simuno at panag-uri na buo ang diwa na ipinapahayag. Ito ay tinatawag ding punong sugnay. Ang kahulugan naman ng sugnay na di nakapag-iisa ay may simuno at panag-uri, subalit hindi kumpleto ang diwa o kaisipang ipinapahayag. Narito ang halimbawa ng hugnayang pangungusap. Bumaba ang bilang ng nagkaroon ng COVID-19 nang magpatupad ng lockdown ang Kamaynilaan. Ang sugnay na hindi makapag-iisa ay ang bahaging bumaba ang bilang na nagkaroon ng COVID-19 at ang bahagi ng sugnay na di nakapag-iisa ay magpatupad ng lockdown ang Kamaynilaan. At ang pangatnig na di magkatimbang na ating ginamit ay nang. Tandaan na ang pangatnig ay ginagamit upang mapagdugtong ang dalawang pangungusap na nakapag-iisa at di nakapag-iisa. Ito naman ang susunod na halimbawa ng hugnayang pangungusap. Pansamantalang ipinagbabawal ang face-to-face na klase sa mga paaralan upang maiwasan ang pagkalat ng nakakahawang sakit na ito. Ang bahagi ng sugnay na nakapag-iisa ay pansamantalang ipinagbabawal ang face-to-face na klase sa mga paaralan at ang bahaging sugnay na hindi nakapag-iisa ay maiwasan ang pagkalat ng nakakahawang sakit na ito. Ang ating ginamit na pangatnig na di magkatimbang ay upang. Dahil natalakay na natin ang kahulugan at anyo ng pangungusap, pati ang bahagi ng pangungusap, tingnan natin kung kaya na natin sagutin ang gawain isa. Ang panuto para sa gawaing isa ay piliin ang titik ng wastong sagot upang makabuo ng hugnayang pangungusap.
Isulat sa isang malinis na papel ang iyong sagot o maaari ring itong inyong bigkasin. Para sa unang bilang, mag-ehersisyo tayo sa parke tuwing umaga. A. Ngunit kulang ang perang pamasahe niya. B. Dahil lumalakas na ang buhos ng ulan. C. Upang tumibay ang ating mga puso. D. Kung hindi na pangangalagaan ang kalikasan. At E. Kapag nagpabaya siya sa pag-aaral. Ang wastong sagot ay titik C. Upang tumibay ang ating mga puso. Buuin natin ang hugnayang pangungusap. Mag-ehersisyo tayo sa parke tuwing umaga upang tumibay ang ating mga puso. Para sa ikalawang bilang, maaaring umulit siya sa ikatlong baitang. A. Ngunit kulang ang perang pamasahe niya. B. Dahil lumalakas na ang buhos ng ulan. C. Upang tumibay ang ating mga puso. D. Kung hindi pangangalagaan ang kalikasan. O E. Kapag nagpabaya siya sa pag-aaral. Ang wastong sagot ay E. Kapag nagpabaya siya sa pag-aaral. Kumpletuhin natin ang pangungusap. Maaaring umulit siya sa ikatlong baitang kapag nagpabaya siya sa pag-aaral. Para sa ikatlong bilang, maaaring manganib ang buhay ng mga hayop. A. Ngunit kulang ang perang pamasahe niya. B. Dahil lumalakas na ang buhos ng ulan. C. Upang tumibay ang ating mga puso. D. Kung hindi pangangalagaan ng kalikasan. O E. Kapag nagpabaya siya sa pag-aaral. Ang wastong sagot ay titik D. Kung hindi pangangalagaan ang kalikasan. Buuin natin ang hugnayang pangungusap. Maaaring manganib ang buhay ng mga hayop kung hindi pangangalagaan ang kalikasan. Para sa ikaapat na bilang, magsuot ka ng kapote. A. Ngunit kulang ang perang pamasahe niya. B. Dahil lumalakas na ang buhos ng ulan. C. Upang tumibay ang ating mga puso. D. Kung hindi pangangalagaan ang kalikasan. O E. Kapag nagpabaya siya sa pag-aaral. Ang wastong sagot ay titik B. Dahil lumalakas na ang buhos ng ulan. Buuin natin ang pangungusap. Magsuot ka ng kapote dahil lumalakas na ang buhos ng ulan. Para sa ikalima at huling bilang, kailangan na niyang umuwi. A. Ngunit kulang ang perang pamasahe niya. B. Dahil lumalakas na ang buhos ng ulan. C. Upang tumibay ang ating mga puso. D. Kung hindi pangangalagaan ang kalikasan. O E. Kapag nagpabaya siya sa pag-aaral. Ang wastong sagot ay titik A. Ngunit kulang ang perang pamasahe niya. Pagdugtungin natin ang hugnayang pangungusap. Kailangan na niyang umuwi, ngunit kulang ang perang pamasahe niya. Sana ay nasagutan ninyo ng tama ang gawaing isa. Ngayon, ano naman ang mga dapat nating tandaan tungkol sa ating paksang aralin na iba't ibang anyo ng pangungusap? Una, dapat nating tandaan na ang pangungusap ay mayroong dalawang bahagi. Ito ay tinatawag na simuno at panaguri. Dapat din nating tandaan na mayroong tatlong anyo ng pangungusap na ginagamit natin sa pang-araw-araw na pakikipag-usap sa ibang tao.
Maaaring ito ay may isang buong diwa o kaisipan, may dalawa o higit pang ganap na sugnay at hindi ganap na sugnay na ginagamitan ng pangatnig upang mabuo ito. At ang tatlong anyo ng pangungusap ay payak, tambalan, at hugnayan. Ngayon ay sagutan naman natin ang ating pangwakas na pagsusuli. Ang panuto para sa ating pangwakas na pagsusulit ay unawain ang tinutukoy sa bawat pangungusap at bigkasin o isulat ang iyong napiling sagot. Unang bilang, ito ay anyo ng pangungusap na mayroong lamang isang buong diwa o kaisipan. A. Payak, B. Tambalan, o C. Hugnayan. Ang wastong sagot ay titik A. Payak. Ikalawang bilang, ang pangungusap na ito ay binubuo ng dalawang sugnay na pangungusap na pinag-uugnay ng pangatnig. A. Payak, B. Tambalan, o C. Hugnayan. Ang wastong sagot ay titik B. Tambalan. Para sa ikatlong tanong, alin sa mga sumusunod na pangungusap sa ibaba ang tambalan? A. Hindi tayo makakaalis habang malakas pa ang buhos ng ulan. B. Mahilig magtanim ng iba't ibang halaman si Ate Elena. C. Unti-unting nauubos ang mga puno at nawawalang tirahan ng mga hayop. Ang wastong sagot ay titik A. Hindi tayo makakaalis habang malakas pa ang buhos ng ulan. Para sa ikaapat na tanong, ito ay binubuo ng isang sugnay na nakapag-iisa at sugnay na hindi nakapag-iisa na ginagamitan ng pangatnig. A. Payak, B. Tambalan, o C. Hugnayan. Ang wastong sagot ay titik C. Hugnayan. Para sa ikalima at huling tanong, alin sa mga sumusunod na pangungusap sa ibaba ang payak? A. Ang kalayaan ay matatamo ng mga mamamayan na nagkakaisa. B. Mahirap na gawain ay gumagaan kapag tayo ay nagtutulungan. C. Magaling tumugtog ng piano si Dayan at mahusay kumanta si Mary. Ang wastong sagot ay titik A. Ang kalayaan ay matatamo ng mga mamamayan na nagkakaisa. Sana ay nasagutan ninyo ng lahat ng wasto ang lahat ng katanungan na may kinalaman sa ating paksang aralin. Diyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat. Muli, ako si Binibining Crisel Ladia, ang inyong guro sa inyong panunood sa araw na ito. Maraming salamat.